May plano ang US na gumamit ng libu-libong drone kung sasalakayin ng China ang Taiwan, ayon sa nangungunang Pacific US Admiral. Ang unmanned hellscape ay magbibigay ng oras sa US para tumulong sa Taiwan, pagdadagdag niya. Ang mga drills ng China sa paligid ng isla noong nakaraang buwan ay nagtaas ng mga tanong tungkol sa kung ano ang magiging hitsura ng isang blockade o pagsalakay. Kung sasalakayin ng China ang Taiwan, maaari itong humarap sa isang malaki at nakamamatay na puwersa ng drone na naglalayong gawing miserable ang militar nito. Sa ngayon, iyon ang plano ayon sa nangungunang US Pacific Admiral na nagsabing ang diskarte ng hellscape ay idinisenyo upang makagambala sa China at magbigay ng oras sa Estados Unidos upang makatugon. Gusto kong gawing unmanned hellscape ang Taiwan Strait gamit ang ilang uri ng mga kakayahan. Pagsasaad ni Admiral Samuel Paparo, ang commander ng US Indo-Pacific Command, sa The Washington Post sa Shangri-La Dialogue ng International Institute for Strategic Studies. Sa paggawa nito, sinabi pa niya na maaari kong gawing miserable ang kanilang buhay sa loob ng isang buwan na binibigyan ako ng oras para sa lahat ng bagay. Kasama sa plano ang paglulunsad ng libu-libong unmanned system mula sa mga surface vessel at submarine hanggang sa aerial drone upang labanan ang mga invading forces ng China sa sandaling magsimula silang tumawid sa Taiwan Strait na epektibong kumikilos bilang isang uri ng first line of defense. Ang ganitong uri ng diskarte ay mangangailangan ng mabigat na pamumuhunan sa mura at maaasahang drones na ginagawa ng US kasama ang Replicator Initiative nito. Noong nakaraang taon, ang Department of Defense official ay nag-anunsyo ng isang programa na isa namang pangmatagalang plano para maglagay ng libu-libong autonomous system. Habang ang pag-unlad sa ambisyosong plano ay medyo tahimik, mayroong ilang mga palatandaan ng paggalaw. Noong Marso, sinabi ni Deputy Defense Secretary Kathleen Hicks na ang Pentagon ay naglalayong gumastos ng $1 bilyong ngayong fiscal year ng Replicator. Ang ilan sa mga kakayahan ay na-highlight bilang necessary para sa mga unang drones sa nasabing programa at ang Pentagon ay nakikipagtulungan sa mga defense partners nito upang bumuo at makakuha din ng ganitong mga systems. Noong nakaraang summer, sinabi ni Hicks na ang Replicator ay naglalayong kontrahin ang pinakamalaking kalamangan ng China at ito ay ang masa nito. Mas maraming barko, mas maraming missile, mas maraming tao. Sinabi din niya na ika-counter nila ang masa ng China na People's Liberation Army gamit ang sarili din nilang masa. Ngunit ito daw ay magiging mas mahirap planuhin, mas mahirap tamaan at mas mahirap talunin. Sinabi ng previous Indopacom commander noong nakaraang taon na ang mga unmanned capabilities ng US ay magiging isang asymmetric advantage. Sinabi niya na ang mga konsepto ng pagpapatakbo na pinagsusumikapan nila ay tutulong na palakasin ang kanilang mga bentahe sa teatro na ito. Idinagdag pa niya na may isang termino daw silang ginagamit at ito ay ang hellscape. Ang mga pahayag ni Paparo sa hellscape strategy ay kasunod ng isang napakalaking Chinese military drill sa paligid ng Taiwan, kung saan epektibo nitong napalibutan ng isla at nagpakita ng mga kakayahan ng kanilang joint force. Bagamat ipinakita ng exercise sa Taiwan at US kung gaano kabilis at kadali para sa China na gumamit ng blockade, naging isa rin itong pagkakataon upang mas mapag-aralan ito ng militar ng US. Matapos ang isinagawang drills, sinabi ni Paparo na mukha itong rehearsal para sa isang invasion. At sinabi sa isang pahayagang Nikkei ng Japan na pinanood namin ito, nag-take note kami at natuto din kami dito at gawa nito, tinulungan nila kami upang makapaghanda sa hinaharap. Magkwentuhan muna tayo. Pakinggan natin ang kwento kung paano nagumpisa ang spam. Pakinggan natin ang kwento ni Mr. Valdez. Ang 12 years old na huminto sa pag-aaral pero naging daan sa pagkaimbento ng spam mula sa hindi pinapansing parte ng karning baboy. Sa panahon ng matinding kagipitan, kung kailan ang mga sibilyan at maraming bansa ay malapit ng magutom,
ang mga dilatang spam ay naging napakahalaga. Ang kanilang tagapatid gutom, tibay at mataas na calorie content ay ginawa itong angkop para sa pagpapakain sa mga Amerikanong sundalo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, walang makakapagsabi kung paanong nagugustuhan ng mga tao sa buong mundo ang spam. Mahigit 8 bilyong lata ang naibenta sa 44 na bansa ang naabot mula ng likhain nito. Ang hindi alam ng marami ay kumakain sila ng pinakamurang bahagi ng karne. Paano ang pinakamura at hindi gaanong pinapakinabangang karne ay naging isang iconic na pagkaing Amerikano? Nagsimula ang kwento ng spam at Hormel Foods kay George Hormel na ipinanganak noong 1860 sa Buffalo, New York. Siya ang pangatlong anak ni John George at Susanna Decker, mga German immigrants na nagkakilala sa Amerika. Noong si George ay nasa 5 o 6 na taong gulang, lumipat ang pamilya sa Toledo, Ohio. Sumama sila sa kanyang tiyo na si Christian Hormel na isang kaibigan ng pamilya na si Ferdinand Hay. Si Ferdinand ay isang imigranteng Aleman at nagtrabaho kasama si John George sa isang pagawang balat ng Buffalo. Sa Toledo, binuksan ni Christian Ferdinand at John George ang sarili nilang pagawaan ng balat na tinawag nilang Carmel and Hare at gumawa sila ng leather mula sa mga balat ng hayop. Si George ay nagtrabaho sa pagawaan ng balat pagkatapos ng kanyang klase sa paaralan at tuwing linggo ay kasama niya ang mga anak ni Ferdinand. Pagkalipas ng ilang taong operasyon, nagkaproblema ang negosyo nang magkaroon ng krisis sa pananalapi. Ang pagkalugi ay nagdulot ng malaking hamon sa negosyo at ang 12 taong gulang na si George ay huminto sa pag-aaral upang humanap ng ibang trabaho para matulungan ang kanyang pamilya. Siya ay nagtrabaho sa isang pamilihan ng karne kung saan natutunan niya ang maraming kaalaman. Siya ay tagahiwa ng karne, gumagawa ng sausage, tindero at tagahatid ng mga order, ngunit hindi matiis ni George ang kanyang amo na tinawag niyang abuso at matapobre. Ang kanyang amo ay sobrang masama ang ugali kaya't nagdesisyon si George na magbitiw. Pagkatapos nito, nagtrabaho si George sa isang cargo dock bilang isang lumberjack at sa isang kumpanya ng Riles bago bumalik sa industriya ng karne. Ang kanyang tiyo na si Jacob Decker ay may pamilihan ng karne sa Chicago, ang sentro ng industriya sa pagpoproseso ng karne sa bansa. Doon nagtrabaho si George ng 14 na oras bawat araw, 6 na araw sa isang linggo. Natutunan niya kung paano magproseso at mag-impake ng karne. Nagtagal si George sa tindahan ng karne na pag-aari ng kanyang tiyo hanggang siya ay humantong sa 19 years old dahil hindi siya masaya sa mababang sahod na $1 at 25 na sentimo bawat araw. Kasama niya ang kanyang katrabaho at kapwa alimang Amerikano na si Goswell Ring. Nagdesisyon si George na umalis ng lungsod. Bumili sila ng one-way na ticket ng tren papuntang Kansas City dahil mura ang mga bilihin at ang lungsod ay mayroong masiglang industriya ng karne. Pagdating ni George sa Kansas City, nahirapan siyang makahanap agad ng bagong trabaho. Makalipas ang ilang linggo, sa wakas ay na-hired siya bilang isang wall buyer, ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanyang swerte. Ninakaw ng amo ni George ang $100,000 ng pondo ng kumpanya at tumakas. Si George na walang trabaho ay bumalik sa Chicago at nagtrabaho para sa isang malaking kumpanya kung saan siya nagbubuhat ng mga kargamento. Ang trabaho ay napakahirap at halos magbitiw na siya nang inalok siya ng trabaho bilang tagahanap ng mamimili para sa kumpanya. Lumipat siya sa Iowa para sa trabaho at naglakbay sa buong Iowa at Minnesota. Pagkatapos ng ilang taon, nagsawa na si George sa palaging paglalakbay. Isang gabi habang bumibisita sa kanyang pamilya sa Toledo, tinanong siya ng kanyang ama, "Kailan ka magtatrabaho sa isang kumpanya na kaya magpayaman sa iyo sa loob ng 30 taon?" Ang pagbabalik sa kanilang tahanan ay nagpaalala kay George na namimiss niya ang mga bagay-bagay sa paligid niya. Nais niyang maging bahagi ng isang pamilya, manirahan ng maayos at magsimula ng sarili niyang negosyo,
ngunit wala siyang ideya kung anong klaseng negosyo ang papasukin. Naisip ni George na magbukas ng butcher shop sa Des Moines. Sumulat siya kay Gus at tinanong kung papayag ang kanyang mga kaibigan na makipagsosyo sa negosyo. Sa kasamaang palad, hindi pumayag si Gus. Makalipas ang ilang taon, nagdesisyon si George na mag-venture ng mag-isa. Habang nasa isang trabaho sa Austin, Minnesota, natuklasan ni George na ang isa sa kanyang mga customer ay may-ari ng isang meat market na kamakailan lamang nasunog. Ang may-aring si Anton Friedrich ay muling itinayo ang kanyang tindahan, ngunit ayaw na niyang patakbuhin ang negosyo. Nagdesisyon si George na kunin ang pagkakataon upang bilhin ito. Humiram siya ng $500 mula sa kanyang amo at bumili ng pwesto sa meat market ni Austin. Pumasok din si George sa negosyo kasama ang anak ni Anton, si Albert Friedrich, at magkasama nilang binuksan ang Friedrich at Hormel Meat Market. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang bagong partnership. 4 na taon pagkatapos maitatag ni Friedrich at Hormel George nagkaroon ng problema. Nagpasya silang tapusin ang kanilang partnership dahil hindi sila magkasundo kung paano patakbuhin ang tindahan. Pagkatapos maghiwalay, ginamit ni George ang perang natanggap upang magbukas ng packing house sa labas ng Austin. Pinangalanan niya ang negosyo na George A. Hormel and Company. Sa loob ng ilang taon, maingat na tinutukan ni George ang operasyon tulad ng kanyang naunang meat market. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang ang baboy ang may pinakakunting parti na hindi napapakinabangan at may pinakamalaking potensyal na malaking kita dahil bawat bahagi ng baboy ay maaring magamit. Dahil dito, nagpasya si George na magpakadalubhasa sa pagproseso ng baboy. Sa panahong iyon, may iilang mga kumpanya na tinatawag na Big Five ang nangingibabaw na sa industriya ng meat processing. Ang mga kumpanyang ito ay nagpoproseso ng humigit kumulang 12 milyong hayop taon-taon, habang si George ay nakapagproseso lamang ng 610 sa kanyang unang taon. Upang gumawa ng kanyang marka, nakatuon si George sa kalidad, inobasyon at pag-iwas sa nasasayang. Nagtrabaho rin siya sa bawat operasyon ng kanyang paggawaan: pagbili, pagkatay, paglinis at paggiling ng karne, pagbebenta at maging paglilinis ng mga kulungan ng baboy. 2 taon lang pagkatapos mag-expand, nagkaroon ng isa pang krisis sa pananalapi at nagkaroon ng problema ang kumpanya ni George. Kasabay nito, nagsimulang pumasok ang Big Five sa teritoryo ni George. Sa pag-asang mapataas ang benta, napilitan si George na mangutang ng pera mula sa isang kaibigan upang magbukas ng 2 pang meat market. Sa tulong ng kanyang pamilya at mga bagong empleyado, nagawa ni George na palawakin ang kanyang kumpanya sa labas ng Midwest, papunta sa Minneapolis, Chicago, San Antonio at Atlanta. Nagsimula rin si George na mag-export ng kanyang mga produkto sa Europa, at pagkatapos ng 20 taon sa negosyo, nagawa ng kumpanya na magkaroon ng milyon-milyong kita. Sa kalaunan, nagdesisyon si George na magpahinga mula sa paghawak ng pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya at inilagay ang kanyang anak na si Jake bilang acting president. Sa panahong ito, si Jake ay naglakbay papuntang Alemanya at sa rekomendasyon ng isang kaibigan, nakilala niya ang may-ari ng plantang nagpoproseso ng karne na si Paul. Sa pagkikita nila, nadiskubre ni Jake na si Paul ay nakabuo ng isang paraan upang i-cure at isil ang buong ham sa loob ng mga lata. Dahil dito, nakaramdam si Jake ng oportunidad at hinikayat si Paul na pumunta sa Amerika upang lumikha ng isang produktong canned ham para sa kumpanya ng kanyang ama. 1 taon nang lumipas, ang kumpanya ni George A. Hormel ay naglabas ng unang buong ham na nakalagay sa lata sa Amerika na tinawag na Hormel Flavor Sealed Ham. Ang paglabas ng produktong ito ay nagpasikat sa kumpanya sa pambansang merkado ng pagkain at naging daan para sa mabilis na pagkadiskubre ng bagong mga produktong nakalata tulad ng spiced ham at buong manok. Sa panahong ito, nagdesisyon si George na magretiro
at ipasa ang pagmamay-ari ng kumpanya kay Jake na kanyang anak. Sa pamumuno ni Jake, lalong lumaki ang kumpanya na kalaunan ay tinawag na Hormel Foods ang kanilang mga produkto na handa ng kainin. Naglabas sila ng instant na canned soups, stews, chili at spaghetti and meatballs, ngunit ang kanilang pinakatanyag na produkto ay matutuklasan pa lamang. Nang tumama ang biglaang paghina ng ekonomiya, bumaba ang benta ng mga canned products ng Hormel. Nagdesisyon si Jake na bumuo ng bagong produkto na ayon sa prinsipyo ng kanyang ama na laging nakatuon sa pagbawas ng nasasayang na pagkain. Ginamit niya ang pork shoulder, isang hindi kanais-nais at hindi kumikitang bahagi ng baboy na sobra sa supply. Nagdesisyon din ang kumpanya na ilagay ang karne sa 12-ounce na lata upang madali itong ihanda sa bahay. Matapos magdaos ng paligsahan para sa pinakamagandang pangalan ng produkto, pinili ni Jake ang Spam, na sinasabing nagmula sa mga salitang spiced ham o shoulder of pork and ham. Inilunsad ang Spam sa huling bahagi ng pagbaba ng ekonomiya. Ito ay naging murang pinagkukunan ng protina na nagkakahalaga ng 29 cents kada lata at maaaring itago ng matagal nang hindi nangangailangan ng pagpapalamig. Ang Spam ay maaaring ihanda sa iba't ibang paraan, niluto, pinirito, pinakuluan o tinosta. Sa mga patalastas, tinarget ng Hormel ang mga homemaker at binigyang diin ang iba't ibang pagkain na maaaring ihanda gamit ang Spam at kung paano ito magagawa ng mabilis sa maikling oras lamang. Sa paglipas ng panahon, naging popular ang Spam sa mga Amerikano, lalo na sa almusal at tanghalian. Gayunpaman, hindi ito naging tanyag sa pandaigdigang merkado hanggang sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong ito, maraming canned meat ang ipinadala sa militar ng Estados Unidos, kasama na ang mahigit 100 milyong lata ng Spam sa mga tropa sa Pasipiko. Ang Spam ay naging pangunahing bahagi ng diet ng mga tropa dahil ito ay mura, nakakabusog at madaling dalhin. Gayunpaman, maraming sundalo ang nagsawa na sa canned meat dahil kinakain nila ito 3 beses sa isang araw. Noong World War II, ipinakilala sa mundo ng mga sundalong Amerikano ang Spam. Una itong tinanggihan ng ilang nagpadala pa ng mga hate mail sa Hormel ang tagagawa ng Spam at tinawag itong mas mababang uri ng meatloaf. Gayunpaman, naging mahalagang bahagi ng diet ng mga sundalo at sibilyan ng Spam dahil sa kakulangan sa karne at rasyon. Habang nasa Amerika, nagsawa na ang mga tao sa canned meat rationing at dahil sa kakulangan ng karne, ang mga alternatibo tulad ng Spam ang tanging protina na makukuha ng mga pamilya. Ito ang dahilan kung bakit ang Spam na dating pangunahing bahagi ng pagkain ay naging isang side ingredient na lamang. Sa kabila ng pagkawala ng interes sa Spam sa Amerika, ito naman ay nadiskubre sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa bawat bansang napuntahan ng mga Amerikanong sundalo, ipinakilala nila ang canned meat sa mga lokal. Kasabay nito, isinama rin ang Spam sa mga aid packages para sa Europa at Russia. Dahil sa versatility at long shelf life nito, kahit sa mainit na panahon, naging mahalaga ito sa mga panahon ng kagipitan. Sa Guam, Japan at Korea, halos nagugutom na ang mga tao dahil sa digmaan at ang mga lata ng Spam ay malaking tulong. Sa Pilipinas naman, ang mga tao ay tumakas mula sa mga sundalong Hapon at nanatiling lumalaban sa pananakop sa loob ng maraming taon. Pagdating ng mga tropang Amerikano, nagbibigay sila ng mga lata ng Spam sa mga lokal o ipinapalit ito sa mga sariwang itlog. Sa Amerika, ang mga Japanese Americans ay inilipat sa internment camps dahil sa mga prejudices. Pero sa Hawaii, dahil sa dami ng populasyon ng mga Japanese Americans, hindi sila lahat nakulong. Sa halip, nagpatupad ang gobyerno ng mga limitasyon tulad ng pagbabawal sa deep sea fishing na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pagkain sa mga isla. Ang canned meat
tulad ng spam ay naging mahalagang source ng protina. Sa Korea, naging mahalaga ang spam noong Korean War dahil sa malawakang kakulangan sa pagkain. Ang mga nagugutom na lokal ay pumipila sa labas ng mga American military bases para bumili ng mga tira-tirang pagkain habang ang iba ay naghahanap ng makakain sa mga abandonadong base. Kadalasan nakakatagpo sila o binibigyan ng spam na ginamit upang lumikha ng isang putahe na naging comfort food para sa army stew. Tulad sa Korea, naging bahagi rin ng mga lutuin ng ibang bansa ang spam dahil ito lang ang meron na karne sa panahon at pagkatapos ng digmaan. Sa Japan, ginamit ang spam sa onigiri, rice balls at stir fries tulad ng klasikong goya champuru. Sa Pilipinas, ginamit ang spam sa iba't ibang putahe tulad ng spam silog, spam tocino at spam adobo. Sa Hong Kong, ginamit ang spam sa stir fries at noodle soups tulad ng spam and eggs macaroni soup. Samantala sa Hawaii, naging staple food ang spam. Ang spam ay ginamit para sa omelets, noodle soups at rice dishes tulad ngayon ng sikat na mistubi in Loco Moco. Sinamantala ng kumpanya na Hormel ang muling pagsikat ng spam sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga bagong produkto tulad ng spam burger, spam light, spam hot and spicy, spam with bacon, spam teriyaki, spam jalapeno, at spam spread. Sa kasalukuyan, ang spam ay patuloy na ginagawa ng Hormel na mabibili sa maraming grocery store sa buong Amerika. Ang produkto ay makikita rin sa maraming trendy restaurant menus sa San Francisco. Sa Liho Liho Yacht Club ay mayroong fried rice dish na may spam. Sa Los Angeles, ang animal ay naghahain ng cry and spam. At sa New York, ang Norit ay mayroong pasta dish na may burgundy truffles at spam. Patuloy na tinatangkilik at sikat ang spam sa buong mundo. Sa Hawaii, taon-taon ay ginaganap ang isang spam festival na umaakit ng libu-libong turista. Bukod dito, ang mga Hawaiian ay kumukonsumo ng mahigit sa 7 milyong tonelada ng spam bawat taon. Gayunpaman, ang spam capital ng mundo ay ang Guam, kung saan ang karaniwang lokal ay kumukonsumo ng average na 16 na lata bawat taon. Maaring ang spam ay masasabing mababang klase na pinagmumula ng protina. Ngunit nagkakahalaga ito ng halos $3 sa Amerika. Ito ay itinuturing na isang luxury food item sa ilang mga bansa. Sa katunayan, sa South Korea, ang spam ay isa sa mga pinakaaasam at pinakamagalang na regalo tuwing bakasyon. Sa Pilipinas, ang spam ay isang popular na item sa mga packages na ipinapadala mula sa mga kamag-anak sa Amerika. Ito ang kwento kung paano ang hindi ka nais-nais na mga parte ng baboy ay nakatulong sa milyon-milyong tao na makaiwas sa gutom at naging pangunahing bahagi ng ilang mga lutuin na nagdulot sa produkto na maging tanyag sa buong mundo at nagdala ng bilyon-bilyong dolyar na kita. Ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. Pwedeng-pwede ito sa mga pagkakataon na kailangan ng pera o mga emergency katulad na may nagkasakit o may kailangan kang paggastusan. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin itong na-try, itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito.